Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Billionario News Channel. Sabi, just in, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson flags a possible destabilization efforts after a group of supposed former Marine officers surfaced on Tuesday claiming that they delivered cash staff suitcases to several senior government officials. Ito yung kanyang statement mismo. Yung timing kasi EDSA anniversary ngayon. Bakit kahapon lumabas? I leave it to your own imagination, but that's my opinion. Rightly or wrongly, Lacson told supporters. Sa ibang mga post na nabasa ko attributed kay Senator Lacson, sabi niya, pinapaimbestigahan ang background ng 18 former soldiers. Tumawag na daw siya, nakipag-coordinate na daw sa Philippine Marines, sa Philippine Army to check on the credibility of these former soldiers. So, ibig sabihin, pinagdududahan niya ang kredibilidad nitong ano. In the same manner, pinagdudahan na naman niya noon nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa kung ano-ano ang kini-question, pati CCTV camera sa Senado titingnan, pati yung opisina ni Senator Marcoleta. Nag-alis si Senator Marcoleta but anyway, expected na yan, to me personal expected ko na yan kay Senator Lacson. Kasi ang nasasangkot sino? Number 1, Presidente. Pangalawa, ang Senate President. Kasama sa listahan And then, yan na, Speaker Martin Romualdez, kasama sa listahan. Sandro Marcos. Iba pa ang mga senador. So, wag na tayong magtaka na ganito ang isip ni Senator Lacson. But maalala ko, nung kay Gutesa, pinapabayaan lang. Mamaya, hinahanap niya na sayang yung kay Gutesa. Kung humarap sana siya balik sa DOJ, baka pwedeng magamit. Kasi wala daw malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. So, mabuti na lang at itong si Senator Amy Marcos nag-file ng Senate resolution urging appropriate committee to investigate. So, dito na lang tayo aasa kung mayroong mga senador na gustong malinis ang pangalan ng kanilang institusyon dahil 4 na senador ang nasasangkot. Ito na lang ang pag-asa natin na maimbestigahan. Blue Ribbon, wag na tayong umasa sa Blue Ribbon Committee na paimbestigahan ito ni Senator Lacson. Kasi, nagpahayag na siya, nagsalita. Duda lang niya, destabilization. Well, ano bang magagawa ng Ano bang magagawa ng 18 former soldiers na mag-destabilize? Sino ang may kakayahan na mag-stabilize? Nagsalita na ang Armed Forces of the Philippines na ayaw nila ng extra unconstitutional way of succeeding the president. That's all. Wala na. Basta sulit ang Armed Forces, of course, PNP, walang mangyayaring destabilization. Hindi magtatagumpay. So ano pang destabilization na sinasabi? Well, kayo na rin ang bahalang mag-imagine. Kanya-kanya na tayong opinion. Opinion lang ni Senator Lacson yun na duda siya sa kredibilidad ng mga dating sundalo. Kaya ulitin ko, sa post na nabasa ko is nag-coordinate na sila sa Philippine Navy, Philippine Army para i-background check. Well, inaamin naman ng yung 18, dalawa doon ay hindi Marines. Nakalagay sa kanilang affidavit. Yung isa doon is former retired Army soldier and ang isa reservist. Tapos yung ibang Marines, talagang na-discharge dishonorably. But ang issue dito ay hindi yung service record nila. Ang issue is, totoo ba na nagtrabaho sila kay Saldico na nag-deliver ng mga mali-maleta? Yun ang issue. Bahalang ex-soldier o civilian, basta importante, nagsalita. At ang taong bayan, sa Court of Public Opinion, meron ng mabuong
paniniwalaan. Maraming nagsasabi, yung mga nasasangkot, deny, hindi yan totoo. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 2,100 nag-react. 1,700 tumatawa, hindi naniniwala kay Senator Lacson. 71 ang galit, 387 lang ang nag-like sa kanya. So mahina. Percentage-wise, nasa 90% ang hindi naniniwala kay Senator Lacson. Basta tayo sa mga comments. Jason, the protector of all protector. Alget Ministries, Maleta Pamor, Jemil Mangkaw, focus on the content, Pinky, not the motive. Esther Joseph, di mahalaga ang timing, ang mahalaga maimbestigan kung totoo. Pera ng Pilipinas yan. Correct. May po si Kipichu. Sabi niya, pera namin yan. Hindi mahalaga kung na-discharge o at least may nagsalita. Di ba pwedeng paimbestigahan para magkaalaman? Kasi kung maimbestigan, maisa lang, mag-oath sila, and then may cross-examination. Lalo mong malalaman ngayon kung nagsisinungaling yung tao, hindi. Kagaya si Master Sergeant Gutesa noon. Daming tanong sa kanya. Nasasagot naman niya. Nasasagot. Kaya marami tayong napabilib kay Master Sergeant Orly Gutesa. Sana naman, itong mga ex-marines na ito, patawag nila, i-cross-examine para lalabas ang katotohanan.